Hey guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU. And dito na naman po ako para magatitan dito sa update and fresh happenings about sa TVJ and the Legit The Regards. And for tonight's video, ang pag-uusapan po natin ay pumapatungkol po dito sa isa pong napakalaking pamamahiya at pagsasampal po na katotohanan sa kalaban hinggil po sa kanilang kiniklaim at ibinabalita. So, ang dami po nilang pakulong ginagawa, maybe siguro kailangan na para maging hype ang kanilang palabas dahil talagang nananatili po na sila ay nangongulelat sa ratings. Baka nga ang pinagmamalaki nilang TV ads mura lamang daw po ang bayad, sabi ng iba pong mga netizens. Kasi lagi po nilang sinasabi na overloaded sila sa commercials. Napakarami, maabot ng almost 1 hour na ang kanilang commercial kung susumahin. Pero paano mangyayari yon kung napakababa po ng kanilang ratings? Siguro kasi may diferensya din nga. Well, yan po kasi ang palagay ng iba na hindi po talaga makapaniwala. Maybe may malaki din yung diferensya sa presyohan talaga. Maybe mababa lang talaga ang presyo ng taping para lang may mag-advertise po sa kanila. Speaking of ratings, dahil subsob at talagang bagsak lagapak ang ratings nila, so ang dami nilang pakulo na kesyo. Meron din silang Lenten special na kesyo, meron pong babalik na host sa tahanang pinakamasaya babalik. Sino ete? Para sabihin nila na mayayanig ang buong time. Diba ayon sa kanila si Alden Richards po ito. Pero paano magiging si Alden Richards ito kung si Alden busy po at narito nag-enjoy sa kanyang bakasyon sa ibang bansa. So nasa Korea itong si Alden Richards, and bukod pa po dyan isang malaking sampal para po sa kanila na fake news ang kanilang sinasabi dahil ayon po kay Christopher Min, fake news na mag-host si Alden sa tahanang pinakamasaya, and ayon pa sa tape defenders ay pupwede na gumawa ng kilid serye with Alexa Miro. O diba, grabe nga po yung kanilang utak, ang layo na po agad ng nilipad. So, kilid serye para para sa kalye serye, kokopyahin nila, ganon. And, naniniwala ako kay Miss Christopher Min. Bakit? Kasi si Christopher Min, Nanay Christy, ay nakakausap si Alden, nakaka-text, tawag pa nga. They are close. So, hindi malabong totoo yung sinasabi niya. Maybe, tinanong na rin niya sa malapit kay Alden. Tinanong niya mismo kay Alden Richards kung totoo ang balita. And maybe yon ang sinabi ni Alden Richards na fake news. Hindi totoo na siya ay mag-guest. Kasi, alam naman natin si Alden, very loyal yan sa TVJ. Meron po yung isang salita itong si RJ. RJ guys is Alden Richards, baka malito kayo. Anyway, ayun na nga. Maybe si Tisoy mismo ay nagsabi kay Nanay Christy na hindi totoo yon bilang pagkukumpirma na fake news yung balita. Kasi talagang magugulantang po ang noontime pag si Alden Richards ang kanila pong iginas dyan. Kasi lalabas na wala siyang isang salita. Pero I think naman hindi gagawa si Alden Richards ng isa pong bagay na ikakasira ng kanyang career na napakatagal po niyang iningatan at pinagtrabahuhan talaga. Merong nagsasabi na hindi babalik si Alden doon dahil hindi pa naman siya nakakatungtong sa tahanang pinakamasaya. So, paano siya babalik doon? And meron ding nagsasabi na hindi na niya mababangga ang TVJ dahil hindi naman naitbulaga yung pangalan ng noontime, kundi tahanang pinakamasaya. For me, mababangga't mababangga niya kasi at the end of the day, taping po ang humahawak, ang producer po ng tahanang pinakamasaya.
ang Tape Inc. na until now ay pinaglalaban ng Itbulaga at pilit na kinukuha. Pinaregister nga nila sa APO ang Classification 41, di ba? Umaapela sila sa Court of Appeals and aabot pa ng Supreme Court. So, mababangga at mababangga po niya ang TVJ kung sakali. And saan naman kaya nila nakuha yung idea, no? Yung mga tape defenders, saan kaya nila nakuha yung idea na si Aldo Richards po ay mag-host sa tahanang pinakamasaya? Halatang mga nagpapalakas lamang po ng kanilang programa dahil tila wala nang pumapansin sa kanila. Anyway, sabi po dito ng ating commenter na si Sir Chester John Cleo, magandang gabi. Miss Gandara, baka po iba yung ibig sabihin ni Ate Rosario. Naku, sana nga. Pinagdadasal niya po na sana lahat ng vloggers hanggang sa mga bumubuo ng Tape Inc. ay mabigyan ng leksyon. Tama yung naging desisyon ng TVJ na mag-exit na sa kanila sa tape kung magyayabang pa sila lalo. So, sana nga typo error lang, kasi parang pangit at ang sakit lang din pakinggan na TVJ yung mayabang. Anyway, kung typo error lang, naunawaan po natin yan. Sabi pa dito, imitation is the best from flattery. Truth be told, marami nang nag-attempt na gayahin ang TVJ pero wala pa din. Sa loob kasi ng 44 years nakuha na ng TVJ yung kiliti ng masang Pilipino. Naalala ko nga sinabi ni Tito Sen, Itbulaga is a public service show. Well, ako naman, ang naalala ko, sinabi naman ni Bossing na isa sa pinakagusto niyang nangyari sa Itbulaga is ang naging public service po ito, which is true, diba? Kasi bukod sa nagbibigay ng saya sa tanghalian, nakakapagbigay tulong sa mga manonood. Kahit hindi po sa kanilang manonood, basta sa mga taong nangangailangan. Anyway, sabi pa dito, nakakapagpasaya, nakakapag-entertain, at nakakatalino yung mga segments nila. Bagay na hindi mapapantayan ng kahit sinong rival na show. Kaya nga guys, good luck pa at congratulations sa Itbulaga. Dahil talagang nakuha nila ang kiliti ng masa. Sabi naman dito ni Sir Fer Marasigan, magandang gabi. Nag-file ng trademark, hindi ba contempt of court yun? Naku, ewan ko nga po ba? Kasi nakakagulat din na nag-file sila ng Classification 41. So parang paraan din ng paghahadlang para maaprubahan itong kay Joey De Leon, kasi yun lagi yung sinasabi nila na hindi pa raw final at hindi pa aprobado si JDL. Kaya kasama sa kanilang apela is that dapat hindi pa ginagamit ang TVJ ang titulong Itbulaga kasi nananatili itong pending. Kaya kung maaari sila ang dapat bigyan ng TRO. Grabe nga yun. So para saan pa po yung pagkapanalo ng TVJ sa IPO at sa Regional Trial Court ng Marikina kung hindi rin naman pala magagamit ng TVJ yung Itbulaga? Kasi sabi sa IPO, ang rightful owner ay si Joey De Leon, yung nabalitaan po natin nung nakaraang taon. Tapos sasabihin na hindi pa final at hindi maaring gamitin ni JDL. Then ngayon, eto sila at magpa-file din ng trademark for Classification 41. Sabi naman dito ni Sir Manuel Ponce, magandang gabi. Miss Gandara, waiting lang kami sa bago studio ng Itbulaga. Wala na kaming pakitsain sa mga kalaban ng Itbulaga. Yes guys, patungkol sa studio, nako, marami pong looking forward for that. Sayang nga kasi si Maine malapit na po mag-birthday celeb dito sa Itbulaga. So, birthday week na po naman guys. And kung sakasakali lang sana na nakalipat ng TVJ, maraming makakapunta kasi ang balita po natin ay overloaded talaga. Ang dami pong nagpa-schedule ng
birthday ni Mengay. So, kung malaki na sana studio, marami ang makakapasok. Yung mga cakes niya, sana meron ulit. Pero wala mukhang hindi pa sa ngayon ka-Legit Americans. Pero malay nyo, di ba, mabulaga tayo na iba na ang studio ng TVJ. So, yun lang po ang aking update sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.